Tunay na carbon full face racing helmet ba ang hanap mo? This is the review of the LS2 Thunder GP Aero helmet. Let's go! Magandang araw, ako si Jex at welcome po sa Mooncycle. At today, review natin ang isa sa pinaka-pogi at lightweight na racing helmet na available sa market today. Ang LS2 Thunder GP Aero helmet. Pero bago natin simulan ang review na to, 90% po ng mga nanonood sa atin is hindi pa po nakasubscribe. Kaya naman, please click that subscribe button para mas makagawa pa tayo ng mas marami pang helmet reviews at gear reviews katulad ng video na to. And malay nyo, diba, sa 10,000 subscribers, celebration natin, mamimigay tayo ng LS2 helmet. At may mga available din po tayong LS2 helmets at iba pang helmets and gear sa ating Mooncycle online shop. Click nyo lang po yung description sa baba. At yun, wala nang patumpik-tumpik pa, nakalabas na rin naman yung Thunder GP Aero natin. Simulan na agad natin yun sa price. So nagkakahalaga po ang Thunder GP Aero ng 19,990. So meron po siyang dalawang variant na carbon edition. Yung meron tayo ng gloss na carbon at kasama naman natin dito yung matte na carbon na talaga napaka-pogi na mamaya. Mas i-detalye natin yung looks nito, no? Pero sa price na under 20,000 pesos, meron ka ng full 100% na carbon. Tapos napaka-lightweight pa niya, napaka-pogi pa niya, and makikita mo naman, racing helmet na racing helmet yung datingan, no? So napakasulit. Usually yung mga carbon racing helmet sa market, nagkakahalaga yan sa upwards of 30,000, no? Pero ang offer sa atin ng LS2, under 20,000 pesos. Meron ka ng racing carbon helmet na napaka-pogi, no? At bukod dito sa helmet, ang mga kasama niya sa box, meron siyang helmet bag, helmet backpack, at meron din siyang kasamang extra dark visor. Pinlock ready na yan. Pinlock ready din itong nakakabit na clear visor natin. And maganda dyan, may kasama pa siyang pinlock out of the box. So hindi mo na kailangan gastusan yung pinlock, no? Especially yung mga pinlock brand talaga, no? Yung mga legit na pinlock. At napaka-solid nun for a price na under 20,000 pesos. At yun, punta na naman tayo sa kanyang looks and feels, no? Diretso na tayo dyan. At yan talaga, para sa akin, yung pinakamagandang characteristic ng helmet ito is yung kanyang looks talaga, no? As a racing helmet, napaka-solid. Kitang-kita nyo naman yung spoiler niya. Ang laki, no? Sobrang prominent. Yan, no? Ito nga pala is made of 6K carbon. Ultra light talaga siya. Lalong-lalo na dito sa matte edition niya, no? 100% carbon po yung kanyang shell. Kaya naman, napakagaan niya, no? Mamaya di-discuss natin yung size and weight. And isusukat din natin yan para mas pa-feel natin yung kagaanan niya talaga and ma-describe ko sa inyo while nakasuot yung helmet. So, syempre, meron siyang mga air vents dito for better airflow. Baba, dito rin sa may ulo. Labasan ng hangin niya, narito sa ilalim ng napaka-stylish na spoiler. Carbon Lodi. Solid ang mga carbon helmets, no? Meron siyang kakaibang flare, eh. Especially yung mga legit na carbon, di ba? At yung mga 100% carbon, tulad itong LS2 Thunder na ito. Yun, meron din pala siya dito na air vent. So, ang dami niyang air vents. Bagay na bagay talaga dito sa lugar natin sa Pilipinas na napakainit. And nakakatulong talaga yung air vent na yan for better airflow, especially sa mga high-speed scenarios natin. Kita rin natin yung mga cuts. Hindi ganun karami or ka-prominent yung mga aerodynamic cuts, pero bagay na bagay lang dun sa forma at sa looks ng helmet. Sabi ko nga, mayroon siyang prominent na racing spoiler dito. Ang ganda, oh. Parang ang ganda talaga ng pagkakabalance niya. Pero maganda din dito sa helmet na to is meron siyang lock dito sa kanyang lens or sa visor. Bago mo siya mabuksan, kailangan mo siyang pindutin. Yan. Pag maglalak siya, yan. Ang significance po niyan or ang importance po niyan is during high-speed scenarios, wala po siyang chance na umangat na basta-basta, no? Pag medyo mapa-angulo ka lang at madala ng hangin. Minsan kasi nangyayari po talaga yon, no? So ito, meron siyang secure lock. So bago mo mabuksan yung visor, kailangan mo muna siyang pindutin. Yan. Hindi naman siya ganun kahirap, malaki din yung button, no? Magandang safety element to. Meron din siyang breath deflector dito para yung mga hinga, yung maiinit na hinga ng ating mga bibig ay hindi dediretso sa visor at hindi makakapag-cause ng paglabo or pagfa-fog ng mga visor natin. And again, kung mag-cause man yun, talagang medyo malakas yung ulan or ma-fog, no? May kasamang pin lock out of the box. So, pwede natin yung ilagay dito sa clear visor natin. Single visor lang po ang Thunder GP Aero.
dahil nga siya ay made for racing. So punta naman tayo sa kanyang inner pads, sa kanyang foam. So napakakapal ng kanyang foam, napaka-premium, no? Hindi na siya nalalayo sa mga 30,000, 50,000 helmets na foam. Talagang maganda. Napaka-premium nung feeling. At itong mga support leather dito, para mas matigas yung foam, hindi siya agad iimpis. Kung mapapansin natin sa loob, malambot yung pinaka-foam niya sa ulo. Wala lang siya nung parang mesh material, pero naka-density EPS liner naman siya, kaya talagang solid na rin yan. Sobrang safe na rin itong helmet na to. Ang isa pang magandang feature nito sa kanyang foam is meron siyang emergency pull tab. Again, sa mga hindi po nakakalam, emergency pull tab, yan po ang ginagamit ng mga emergency personnel natin para mas mabilis matanggal ang mga helmets natin in cases of accidents. Siyempre, hindi yan pwedeng basta-basta tanggalin sa atin yung helmet, no? At syempre, locking mechanism niya, dahil nga siya ay racing helmet, meron siyang double D-ring. Again, yung iba ayaw ng naka-double D-ring, mas mahirap siyang tanggalin. Ako, mas gusto ko po naka-double D-ring, nasanay na rin po kasi tayo dyan. Unang-una, mas safe. Yun, always, safety first. So, kung saan yung pinaka-safe, doon tayo. And para po sa akin, and para sa iba, pinaka-safe talaga is yung double D-ring. And yung kanyang double D-ring, parang magnetic siya. Yan o. Yung iba kasi talagang, yung button niya, iipitin mo pa. At medyo stylish yung pagkakagawa nila dito. Ang ganda ng red color. At parang ang ganda ng quality ng bakal na ginamit dito. Siguro mga brass to. Ang ganda ng mga matte carbon helmets, no? Pag na-execute talaga ng maayos. Ako, fan kasi ako talaga ng mga gloss carbon. Pero dito sa Thunder Jeep Aero na to, solid yung pagkaka-execute nila sa matte carbon eh. Ang ganda. Pinakamaganda talaga, makita nyo to sa personal eh, no? Pagdating naman sa kanyang safety certifications, meron siyang ECE 22.06 homologations and naka-receive din siya ng Motociclismo Award. So, mga awards yan na ginagrant sa Europe para mas mapatunayan or talaga matest kung maganda talaga yung helmet na to. Kasi claim talaga ni LS2, you can use it for racing. Not yung MotoGP high-end racing, no? Talaga, design siya for racing eh. As per LS2 nga, di ba? From their knowledge of racing in the grandest stage of all. So, dinalagay nila yon sa mga entry-level helmets nila sa hindi ganong ka-mahal na presyo. Sa abot kaya pa rin natin, di ba? So, punta naman tayo sa specs and features. So, LS2 Stop Racing Helmet developed from their knowledge acquired in motorsport racing. Racing spoiler for maximum aerodynamics, 100% carbon fiber shell. Double D-ring, multi-density EPS, chin ventilation and upper ventilation. Inner lining with antibacterial, ecstatic, breathable, hypoallergenic, removable and washable foam. Meron siyang included na Pinlock 120 Max Vision, crutch resistant, UV resistant ang kanyang visor, and again, nabanggit ko nga, may kasama siyang dark visor out of the box. Para naman sa kanyang size and weight, yun nga ang pinag-uusapan pa natin kanina pa, no? Meron siyang sa size large na 1,300 grams. So usually, meron siyang 3 sizes eh. Ang small at medium niya, 1,280 grams. Dito naman sa size large, 1,300 grams. Plus or minus 50 grams. Pero grabe, 1,300 grams para sa isang racing helmet with gantong katindi na spoiler. At hindi rin siya maliit kung papapansin natin maganda yung aerodynamics niya. Pero yung kanyang timbang 1,300 lang, no? Napakaganda. Yung feel pa lang ng helmet pag hinawakan mo yung sobrang gaan niya, no? Compare dun talaga sa mga majority of helmets na available sa market. Carbon ba naman, di ba? 100% 6K carbon fiber. So tara, fit natin yung helmet para mas makita nyo yung itsura ng helmet pag nakasuot na sa rider. So pag mag-helmet tayo, always use balaclava. Kahit hypoallergenic yung mga paddings ng helmet natin, especially dito sa Pilipinas, napakainit. Hindi maiwasan ng mga pagpapawis ng mga ulo natin. Always use balaclava, and meron din tayong available na Dry Plus balaclava. So yan ang number 1 balaclava ngayon sa Philippine market. Napakabango, napakalambot. So ito po ay size large. Sakto, size large ako usually sa mga helmets natin. Napapansin natin medyo yung foam ng helmet makapal. Dito lang naman sa may entrada. So check din natin pag nakasuot na yung size large natin. Yun. Grabe, sobrang ganong helmet. Isa to sa mga pinakamagaan na helmet na naisot natin, no? And maganda rin yung feel sa loob. Malambot yung kanyang foam. Hindi siya sobrang lambot, pero kumbaga nakayakap talaga siya sa mukha natin.
Parang walang suot ah. Ang maganda rin dito, yung field of vision niya, malaki. Meron lang tayo nakikita breath deflector dito. No? Pero kung lalo ko na, kung wala to, grabe, laki na ang field of vision natin. Kitang-kita natin yung mga peripherals natin. Solid. Saka napakagaan. Ang ganda rin ng pagkakahulma ng lagyanan ng speakers ng intercom dito. Nakakatulong din na medyo malayo yung distansya ng bibig natin dito sa nguso ng helmet. So parang hindi siya cramp na cramp. No? Lock natin. Yan. Ito yung sinasabi ko di ba? Pag yung paglalak ng helmet, kailangan mo siyang pindutin para mabuksan mo yung visor. Yan. Hindi naman siya mahirap hanapin. Maganda kasi ginawa ng LS2, malaki yung button na ginawa nila dito. So kahit naka-gloves tayo, madali lang yung hanapin at pindutin. Ang ganda ng quality ng visor. May mga stop siya. Ganda ng helmet na to. For 20,000 pesos para sa full carbon fiber helmet, sobrang recommended to. Pero makahanap ng ganito klaseng helmet sa price point na to. Ayan solid. Pakita ko sa inyo, ito yung front view, side view, back view, bilang side. Tara, conclude natin yung review na to. Kung premium, carbon, at lightweight racing helmet ang hanap nyo, napakahirap talunin ang value na binibigay ng LS2 GP Aero carbon na to. 100% carbon fiber shell na race ready with an aggressive yet stylish na spoiler. Samahan mo pa ng extra dark visor at pin lock na kasama na out of the box. Grabe talaga ang value nito pagdating sa mga carbon helmet na available ngayon sa Philippine market. Kaya kung full carbon helmet ang hanap mo ngayong 2025, LS2 Thunder GP Aero ang para sa iyo. Again, maraming salamat po sa pagsama. Please, palike and share naman po ng video na to. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please click that subscribe button para mas makagawa pa tayo ng mas marami pang videos tulad ng helmet review na to. At again, available po ang iba't ibang helmets sa ating online shops. Click nyo lang po yung description sa baba. At kung gusto mo namang mapanood ang isa pa sa pinaka-premium, unique carbon helmet from LS2, click mo lang tong video na to.